attorney, yung kapatid ko po ay nakakulong. Kaya ako po ang pansamantalang guardian ng dalawa niyang anak. Last week, yung panganay po ay na-diagnose sa sakit na severe dengue. Kinuha po siya ng pamilya ng tatay niya at kinabukasan nabalitaan ko pong namatay. Namatay na. Noong nakaraang araw naman po ay nagka-dengue rin po yung isa na pamangkin at gusto rin pong kunin ng pamilya ng tatay niya. Kaya gumawa po yung kapatid ko ng authorization letter para daw ako ang maging pansamantalang guardian ng bata. Sapat po ba yun para mapigilan yung pamilya ng ama niya na kunin ang bata sa akin? Ano po kaya ang pwede naming gawin? Nako po. Nako, Authorization sige lang. po, Nako. attorney. Oo, nako, sige. Go ahead po, Sir Paulo, attorney. dalawang Ano bagay pong po, sagot no? natin dyan? Attorney. Una, doon po sa issue ng guardianship, korte po yung nagde-determine yan. Kailangan pong idaan sa korte kung sino ba yung dapat na bigyan ng custody ng bata, no? Hindi po pwede na mere authorization letter lang yung basis noong pag-exercise ng guardianship. Ikalawa, ang tanong ko po dyan is, kasal po ba yung kapatid ninyo at yung tatay ng bata? Kasi kung kasal po sila, ibig sabihin, shared po yung parental authority. At dahil nakakulong po yung nanay ngayon, automatic dapat po sa tatay yung custody ng mga bata if kasal po sila. Pero kung hindi po sila kasal, under kasi sa family code natin, yung mag-exercise lang ng parental authority solely ay yung mother. Pero sa case na to, assuming nga na hindi po sila kasal at yung nanay ay nakakulong, pwede naman po yung kamag-anak ng nanay. Pero may issue po kasi na pressing ngayon which is yung mga bata na nagkakasakit. In fact, yung isa namatay na. So ang suggestion ko po dyan is, dahil meron pong tatay na nagkiklaim ng custody doon sa remaining child, ay pag-usapan po yan sa barangay. Dahil may dengue po yung bata, I do not suggest po na dalhin pa sa korte para doon i-determine kung sino ba dapat ang mag-exercise ng custody. Doon na lang po sa barangay. No, doon po i-determine kung kanino bang custody mapapabuti yung bata, no? Doon sa mga custody cases na pinag-uusapan natin, ang rule po kasi diyan is best interest of the child. I-point out lang po natin, no, na if tama yung pagkakaintindi ko, nung nasa custody pa lang ni Sir Paulo yung dalawang bata, nagka-dengue na. So i-consider natin yun na sino ba yung may pagkukulang, no? Madumi ba yung bahay, madumi ba yung kapaligiran, napapabayaan ba? So isipin natin na yung issue ng guardianship or custody, hindi lang dahil gusto ba ng nanay or kanino ba talaga mapapabuti yung custody ng bata. So yun po yung isettle sa barangay. Okay. Ang guardianship, Attorney Dot, sa natutunan ko, sinisettle sa court. Yung a mere authorization, hindi pwede. Pero sa usapang ito, dahil may dengue, di ba po, may problema na kailangan agaran ng tugunan, ay dapat dalhin ito sa barangay. Ano po? Dalhin sa barangay. Yung barangay po ba makakapag-decide niyan sa lalong madaling panahon? O magbibilang din sila ng araw po, attorney? Ano yung policy sa barangay? You decide this within the day? Ngayon din, pagdala ng usapin, dapat i-decide niyo po ito, Attorney Noliver? Usually po, Miss Annie, may 3 hearing po sa barangay. Then kapag hindi po talaga nagkaroon ng settlement, saka po mag-i-issue ng certificate to file action yung barangay. So yun nga po, as much as possible, unang hearing pa lang, dapat magkaroon na ng kasunduan. Kung maipaliwanag ng ama o tatay ng mga bata na dapat sa kanya yung yung custody ng remaining child, mag-decide yung barangay. Pero kung talagang ipilit noong family nung nanay na sa kanila, mukhang darating po sa point na korte na po ang bahala dyan mag-decide. Okay, Pero yun nga Attorney po, ang Noliver, problema yes. is may pressing issue po kasi. Okay, may pressing issue. Thank you for that, Attorney Noliver. Attorney Dot, kayo naman po. Thank you. Okay. Okay, Miss Annie, napakaganda ng pinoint out ni Attorney Noliver. Kasi unang-una, bakit nga nagkaroon ng dengue yung dalawang bata? Di ba? Na nandun sa kapatid ng nanay. Okay? Pero mukha namang
yung kapatid ng nanay, mukhang mahal naman niya yung mga bata. Kaya gusto nga niyang ipaglaban. Kaya lang, as mentioned by Attorney Noliver, ang tatay, lalo na kung kayo ay legally married, ang tatay ay may parental authority. So yung nanay na nakakulong, hindi dahil meron siyang authorization sa kapatid niya na dapat na pwede na siya ang parang guardian, hindi sapat 'yon. Kasi ang parental authority, of course, kaya nga parental authority 'di ba? Dapat sa magulang, buhay pa naman yung tatay. So mas may right talaga yung tatay, lalo na kung married sila. Pero sa ngayon, merong emergency. Pwede ba, tingnan na lang po ninyo kung ano yung mas makakabuti dun sa isang natitira na bata. Mag-ayos na lang kayo, mag-usap-usap kayo. Huwag na ninyong pag-awayan. Ngayon, Miss Annie, kung talagang may problema yung pamilya ng tatay, baka kailangang magkaroon ng kasuhan. Ang pwedeng gawin nitong kapatid ay mag-file ng petition for guardianship at sabihin doon sa korte na ito, yung pamilya ng tatay, mga walang kwenta yan, mga lasenggo, mga nagda-drugs, i-prove mo yan sa court. And then, sasabihin ng court, oo nga, mas mabuti na dito na lang sa uncle o sa auntie na binigyan ng authorization. Kasi sabi nga ni attorney, it's always the best interest of the child that will be taken into consideration. So, as of now, mas may karapatan ang tatay. Kasi siya ang may parental authority, Miss Annie. Okay. Dalawang abogado na yan. So, attorney, mayroon pa bang ano dyan? Mayroon pa bang habol dyan sa ating executive producer, Ma'am Ana? Mayroon pa bang hahabol dyan na tanong? Ayan, naku, salamat. Mayroon pang habol pero next time na lang po kayo. Ayan. O, sige, Attorney Doc, pasalamatan na natin. Si Attorney Noliver. Yes, Ayan. Miss Annie. Oo. Kukunin na lang namin yung Miss tanong Annie, niya. Sige again, po. Opo. Oo, again, talagang ako'y nagpapasalamat na napakahusay ng ating guest. Thank you for your time and thank you for always guesting with us. Attorney Noliver Barido of the Public Attorney's Office. Papasalamatan ko rin ang mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much. If you liked or learned from this video, please click subscribe.